Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid, no? Etong gagawin nating reaction and commentary ngayon mga tol, ay magpo-focus tayo sa pagpapaunawa palalo sa ating mga kababayan kung ano ba ang sitwasyon ngayon, no, dito sa West Philippine Sea, mga tol. Hindi ito sa pagtatanggol sa ating gobyerno, ah. Kumbaga nauunawaan ko kasi yung pinanggagalingan nila eh. At dapat mga tol, maunawaan din natin mismo yung kalagayan ng ating bansa bago tayo sumigaw ng gerahin na natin ang China. Alam ko nauunawaan ko yung inyong mga damdamin. Bugso lang ng damdamin yan mga tol. Pero lagi kong ang sinasabi sa inyo, kapag ang bugso ng damdamin ng ating pinairal sa kahit na anong sitwasyon mga tol, lagi tayong mapapahamak niyan. Mula sa napakasimpleng bagay, halimbawa may lumapit sa'yo, nanghihiram, nangungutang, nagpaawa, ikwinento niya yung kanyang nakakalungkot na istorya. Ikaw naman dumalo yung bugso ng damdamin mo, pinahiram mo, pati yung tinatabi-tabi mo, pinakikaingatan mo, pinahiram mo. Ang problema hindi ka na nabayaran mga tol. Nadala ka kasi ng bugso ng damdamin o di ba ikaw pa napahamak. So sa lahat ng sitwasyon mga tol, ganun din sa kalye kapag halimbawa umiral ang bugso ng damdamin mo, na bad trip ka sa mga kamote na driver, 'di ba? Hindi lang rider driver mismo mga tol kasi hindi lang naman mga naka two wheels eh, pati mga naka four wheels mayroong mga kamote diyan. Umiral ang bugso ng damdamin mo, nakipag-away ka mga tol. 'Di ba? Lagi ko sinasabi, dalawa lang ang pupuntahan diyan. Kapag ka talagang pinairal mo bugso ng damdamin mo, it's either makulong ka o kaya ikaw ay hindi na makabalik pa ng buhay sa pamilya mo. Yun yung pinaka-worst na pwedeng mangyari. Ngayon pag-usapan natin mga tol, etong last video na ginawa natin kagabi, magbabasa ako ng inyong mga komento. No? Tapos uunawain natin mga tol, tapos iintindihin natin. Kasi tulad nga ng sinabi ko, nababasa ko yung mga comment nyo eh. And at the same time, shoutout ko na rin kayo Ito pinakauna, basahin natin. Mark Navarro 9924. Shoutout sa iyo kapatid. Maraming salamat sa panonood. Sabi niya, kung babasahin natin, Tol, Jan, sa akin lang. Bakit naman tayo matatakot na mamatay? Doon naman tayo papunta sa kamatayan. Kaya, alam niyo mga tol, bawat isa sa atin, oo, mamamatay tayo balang araw. Pero wag tayong gumawa ng paraan para mamatay tayo agad-agad. 'Di ba? Mga tol, napakasimple. Oo, mamamatay tayo balang araw kasi ang tao tayong lahat eh. Pero meron tayong mga istorya na kailangan pang buuin, wag nating tapusin agad, no? Hindi naman sa takot tayo, 'di ba? Pero kung pwede pa nating maayos ang sitwasyon at may pagkakataon pa naman para maayos sa sitwasyon, bakit natin pipiliin na mamatay agad? At buti kung tayo lang eh. Paano yung mga maliliit nating anak na may mga pangarap pa sa buhay? Paano yung mga kapwa nating Pilipino na hindi rin gusto itong digmaan? Masyado naman tayong selfish noon, di ba? So ngayon mga tol basahin pa natin yung sinasabi niya. Huwag tayo matakot sa mga incheck. Hindi naman tayo natatakot sa kanila. Kaya nga natin ipinaglalaban yung ating soberanya, di ba? Hindi sila ang Panginoon para katakutan. Tama ka naman doon mga tol, no? Tama naman siya. At saka hindi naman tayo magpapaputok kung walang sundalo ang masawi, gera kung gera. Tama naman mga tol. Hindi tayo ang unang magpapaputok. Kaya nga naiisip natin o nauunawaan natin yung sinasabi ng ating gobyerno na hindi muna tayo magpapadala ng warship. Kumbaga ito ay kukumpare ko na lang. Hindi naman ako malalasing eh. Iinom lang ako ng konti, hindi naman ako magpapakalasing. Mas maganda wag ka nang uminom. Kasi baka pag uminom ka, hindi mo na mapigilan sarili mo. Magpakalasing ka talaga, di ba? So ngayon, eto. Basa pa tayo ng iba. Sabi niya, nasa ibang bansa ang mga vlogger na matapang dahil wala sila sa Pilipinas, kaya matapang dahil wala sila pake. Dahil doon na sila naninirahan sa ibang bansa. Oh, pwede no? Pwede. Basa pa tayo ng iba. Ito, sabi ni Naya Boltron, 9666. Shoutout sa'yo Sabi, ano ang gamit na walang silbi ng Navy? Yung sinasabi niya yung mga gamit daw ng Navy, walang silbi. Sabi niya ganon. Sabi niya pa rito, Naya Boltron, gira kung gira. Habang buhay na lang ganito. Habang buhay na lang ganito, gira kung gira. Dapat kasi sa'yo mag-apply ka bilang sundalo eh. Tapos lumaban ka muna dun sa mga rebelde para matraining ka muna, di ba? Total, gusto mo naman ng gira eh. Eto, dito man tayo.
Hindi mo masisisi ito, sabi ni Crisanto Romero o Crisanto Romero 2575, hindi mo masisisi ang mga mamamayang Pilipino, likas talaga ang tapang ng mga Pilipino. Nakikita kasi nila kung papaano apihin ang mga Pilipino at maargabyado hanggat maaari. Ayaw naman ng gulo ng Pilipinas. Sobra naman na kasi ang ginagawa ng China. Akala nila duwag tayo. Mababait lang talaga ang mga Pilipino, mapagtimpi. Kaya hindi na rin kasi matiis na mga Pilipino ang mga ginagawa ng China, kaya napuno na ang ilang mga Pilipino. Una, hindi ko naman sila sinisisi. Wala naman ako sinasabing kasalanan nyo kasi. Hindi tayo naninisi. Kaya nga tayo nandito, ipinapaliwanag natin yung sitwasyon para hindi masyadong emosyonal yung ating mga kababayan. Kasi dapat talaga lagi nating ginagamit ang utak natin bago yung damdamin natin, mga tol, no? Oo, nauunawaan natin talaga minsan pag sumusobra na ang ibang tao. Kahit ako pag sumusobra na yung kasalanan ng ibang tao sa akin, mga tol, nababadtrip at napupuno din ako. Pero hindi naman natin dapat paabutin sa ubusan ng lahi. Hindi tayo nag-a-advance thinking, mga tol, ha? Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, military forces, 'di ba? Nakapag yan ay nagpaputok, mga tol, wala nang time purse yan, wala nang preno-preno yan. Oo, merong ceasefire. Pero bago magka-ceasefire, marami nang nalagas na hindi natin na maibabalik, 'di ba? Yun yung iniiwasan ng ating gobyerno diyan. Gumalaw tayo o hindi, ganun din ang mangyayari, kaya dapat umaksyon na tayo bago mamatay. Hindi, mali ka doon. Gumalaw tayo o hindi, ganun din naman ang mangyayari. Mali ka doon. Kapag hindi tayo kumilos, mga tol, ibig sabihin hindi tayo naging agresibo, maiiwasan natin ang gera. Okay, maiiwasan natin ang gera. Pero kapag ka naging agresibo tayo ngayon, talagang magkakagera at doon talaga mangyayari yung sinasabi mong mamamatay, no? Ganun talaga. Erlindes de Espares, no? Yan ang dapat mong alalahanin. Sabi rito, gumalaw tayo o hindi, ganun din ang mangyayari. Hindi, magkaiba, iba ang mangyayari. Katulad ngayon, di ba? Iba naman ang nangyayari sa pwedeng posible pang mangyari kapag halimbawa naging masyadong agresibo ang mga Pilipino o ang ating mga sundalo. Sabi naman ni Peter NPCQ ko, hindi naman ibig sabihin makipaggera ka na kung pinaglaban mo ang teritoryo mo. Rights lang bilang may-ari ng teritoryo, depensahan ng mahigpit. Yun naman ang ginagawa ngayon ng ating mga kinauukulan. Dinedepensahan nila ang ating teritoryo at iginigiit natin yung ating karapatan. Pero lagi mong tatandaan kasi wala na sa atin ang bola. Nasa China na yan. Nasa sa kanila kung kikilalanin nila o hindi yung ating iginigiit. Ngayon, ang ginagawa natin is patuloy nating ipinaglalaban yung ating teritoryo sa pamamagitan ng presensya pa rin ng ating mga barko. Pero sana napapansin ninyo na kulang ang ating mga barko, na kulang ang assets ng ating Philippine Coast Guard, mga tol, no? Dapat lagi nating tatandaan yun. Kawawa din kasi mga Philippine Coast Guard natin Hindi natin sila pwedeng i-deploy lahat-lahat dyan kasi talagang kukulangin. Napakalawak ng West Philippine Sea. Kukulangin yung ating mga barko. So yun yung paraan ng ating gobyerno para igiit yung ating karapatan. Kasi pag sinabi mong depensahan, ibig sabihin yan, sumasalag ka na. 'Di ba? Sumasalag ka na, binubomba ka na, sumasalag ka na. Ngayon, ang paraan natin na para ipakita natin is i-document, i-video, ipakita sa buong mundo na hindi tayo ang naghahamon ng gulo, hindi tayo ang nagpo-provoke. Kasi iba rin yung taktika ng China matapos nila tayo bulihin, babalik ta rin nila at sasabihin nilang tayo nagpo-provoke. So yun yung dinidepensahan natin. Sa ngayon, nagkakaroon tayo ng world war. World war no, labanan ng mga salita, no? Doon tayo ngayon dumidepensa. O eto, sabi naman ni Rolly Dangkulaw, maiba ako idol, sana sa sunod mong content pakipaliwanag lang kung bakit hanggang ngayon di pa makabili o di pa nakapili ng jet ang Pilipinas. Anong dahilan? Salamat. Simple lang, budget. Wala nang iba, budget. Sabi ng ating mga PN ng sundalo, marami silang gustong bilhin, marami silang gustong assets na ma-acquire. Ang problema, budget. Yun lang naman talaga Halimbawa ikaw, marami kang gustong bilhin, gadget, sasakyan o kahit na anong mga bagay na gusto mong bilhin. Pero di ba ang problema mo, budget? Yun ang problema din ng ating mga kasundaluhan, budget. Sabi naman nito ni Rules, Umek, ito yung mga gusto ko sagutin Dapat lang kasi may konting palag-palag naman. Hindi yung magpabuli na lang tayo ng magpabuli. Tingnan nyo naman sa ibang bansa na binubuli din ng mga incheck. Pumapalag sila tulad na lang ng Vietnam.
Giniera ba sila, 'di ba? At may ibang bansa pa na maliit, pumapalag din o giniera ba sila? Palag-palag din minsan. Alam mo, hindi mo kasi pwedeng ikumpara ang Pilipinas sa ibang bansa. Ako din eh, ganun din ako dati, inaamin ko. Nasabi ko, bakit naman ng Taiwan, bakit naman ng Vietnam, bakit naman ng Indonesia pumapalag sila. Pero kapag nag-search tayo mga tol, di hamak na mas malalakas ang military power nila kumpara sa Pilipinas. 'Di ba? Bakit ang Taiwan? Bakit ang Indonesia? Bakit ang Vietnam? O eto mga tol, search natin sa Google o kaya tanungin na lang natin si ChatGPT para siya na ang mag-search para sa atin, 'di ba? O mas maganda tanungin na lang natin si Google o kaya search na lang natin kay ChatGPT para siya na ang bahala mag-search kay Google, no? O sabi dito mga tol, here's an updated data-driven comparison of military power between Vietnam and the Philippines as of mid-2025. O yan ha. Vietnam versus Philippines military strength comparison. Bakit sila malakas ang loob nilang pumalag? Global Firepower Index, GFP, Ranking and Power Index, Vietnam is ranked 22nd. 22nd sila mga tol, habang ang Pilipinas 34. Doon pa lang alam na nating mas malakas sila eh. Nasa 22 sila, nasa 34 tayo. Personnel reserves 450,000 ang kanilang active. Personnel with reserve force exceeding 5 million. 5 million mga tol, the largest in Asia. Pinakamalaki sa buong Asia ang reservist nila. Ang Pilipinas naman, ang ating active is 150,000 lang. So mas malaki sila, 450,000, 150,000. Ito mga tol, pinapakita ko sa inyo para sagutin yung kaninang nagsasabi bakit ang Vietnam pumapalag sila. Personnel with 1.5 million reserves, no? Do mas mataas yung mas mataas yung reserve ng Vietnam, mas mataas din mga tol yung kanilang active, no? Sa mga sundalo pa lang yan sa mga tao pa lang yan. Ngayon sa defense budget tayo. Vietnam estimated 7.8 billion dollars ang defense budget nila, with sustained growth projected through 2029. Habang ang Pilipinas naman, ang budget natin is 4 to 6 billion dollars naman, depending on source, no? Depende pa yan mga tol. For 2025, roughly 5.90 billion, no? 347 billion pesos, about 1.25% of GDP. Vietnam is investing more in its military relative to the Philippines. Pagdating naman sa equipment, eto na. Pagkumparahin natin, bakit mas malakas sila kaysa sa atin? Ang tangke nila, sabi rito hindi sa akin galing to. Sabi rito, ang Vietnam meron silang 1,800 na tanks. Tayo meron tayong 18. Ang armored fighting vehicles nila 2,300. Tayo meron tayong 600. Artillery nila meron silang 2,830. Ang artillery natin meron tayong 296. Combat aircraft meron silang 311. Tayo medyo marami-rami 200 plus, no? Tapos ang frigates nila meron silang 9, tayo meron 3. Ang corvettes nila meron silang 16, tayo merong 5. Submarines, eto wala tayo nito. Meron silang 9. Meron silang 9 submarines, tayo wala. So hindi mo pwedeng ikumpara yung Pilipinas sa Vietnam. Mas malaki yung Vietnam, mas malakas sila. Alright, so Vietnam mga tol, yung pinag-usapan natin kanina. Ngayon, pwede nyong i-search kung meron pa kayong bansa na i-compare sa Pilipinas, like for example, Indonesia, di ba? Taiwan. Edi i-search nyo na lang sa Google, ano ba mas malakas na military power? Vietnam o Indonesia o Pilipinas? Ano ba mas malakas na military power? Taiwan o Pilipinas? Bago nyo ikumpara ang Pilipinas, bakit ang ibang bansa pumapalag, bakit ang Pilipinas hindi? Sabi nito ni Joel Nuida, simulat sa poll, binoboli na ng China, gumanti naman tayo ng isang matindi para makita kung sino talaga Pinoy. Alam nyo, madaling sabihin yan gumanti naman tayo ng isang matindi para makita kung sino talaga Pinoy. Baka wala nang makitang Pinoy pag ginawa natin yun. Hinay-hinay kayo mga tol. Kailangan natin na matinding deterrence muna. Kailangan natin na matinding puwersa muna, mga tol. Hindi pwede kasi yung ganun Halimbawa na lang ito halimbawa na lang. 'Di ba? Merong isang siga doon sa lugar ninyo. Killer. Killer. Lagi kang inaapi, 'di ba? Gumanti ka, sinapak mo siya bigla isang beses. Tatingin mo titigilan ka na noon. Baka hindi ka na makita bukas. Dapat lagi nating isipin 'yon mga tol. Madali lang gumanti. Oo, madali lang.
Pero lagi nating tatandaan, pag gumanti ka sa isang tao, make sure na hindi na siya makakabawi pa ulit. Kasi pag hinayaan mo siya at binigyan mo siya ng pagkakataon para bumawi ulit, tago-tago ka na. 'Di ba? Tago-tago ka na. Halimbawa, China, pinalubog natin isang barko nila. O, sa tingin nyo ba mag-aatrasan na lahat ng barko noon? Mas marami silang barko nga kaysa sa Amerika eh. 'Di ba? Kaya ba nating asahan ng ibang bansa? Sasabihin ba natin, "Oy, makipaglaban kayo para sa amin." Di natin pwedeng asahan 'yun, mga tol. Pwede ba nating asahan ng international law? International law, ipaglaban nyo kami. Hindi natin pwedeng asahan yun. Di nga sila kinikilala ng China eh. So ang punto lang, mga tol, nitong ginagawa nating reaction video at pagsagot dito sa inyong mga komento, hindi man lahat nasagot natin ah. No, nauunawaan natin ang inyong kalooban. Ako rin naman eh, meron din akong kalooban na ganun. Pero sana, mga kapatid, kung gusto talaga ninyo na lumaban ng Pilipinas, unang-una kayong manawagan hindi sa mga sundalo natin. Kasi yung mga sundalo natin, mga tol, meron yan chain of command. 'Di ba? Papalag at papalag yan kung talagang binobomba na tayo, pero meron yan chain of command. At meron silang mga gustong ma-acquire na mga assets na hindi nila mabili kasi kulang na kulang din ng budget. Manawagan kayo sa mga kinauukulan na may hawak ng budget ng Pilipinas. Manawagan kayo sa mga Pilipino. Diba? Ang dami kasing corruption dito eh. Ang dami kasing, yun ang problema natin, mga tol eh, corruption eh. Manawagan kayo sa mga nakaupo. Diba? Gumawa sila ng paraan para lumakas-lakas naman ng puwersa natin para hindi na tayo inaapi. Hindi na tayo binubulas. Diba? Wag sa mga sundalo. Ginagawa nila yung dapat nilang gawin, no? Yun lang ang ating pinupunto rito. Hindi duwag ang ating AFP. Hindi duwag ang ating mga kasundaluhan. 'Di ba? Inilalagay lang nila tayong lahat sa mas safe. 'Di ba? Inilalagay lang nila tayong lahat sa mas maganda pang kinabukasan. Kasi kung makikipaglaban yang mga yan, mga tol, 'di ba? Maniwala kayo, hindi nyo na naisin pag tumingala kayo sa langit, tumingala kayo sa himpapawid, may mga nagliliparang missile katulad nung nangyayari dun sa Israel, sa Gaza, 'di ba? Sa Ukraine. Manood kasi kayo ng mga balita sa ibang bansa ng mga may maggera para makita ninyo kung anong nangyayari sa bansa nila. Para hindi kayo masyadong matatapang at nagpapadala kayo sa emosyon, di ba? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.